Ano po mga kababayan, update tayo ngayon sa bahay po ni Tatay Manuel. At ito na nga po yung aming ginawa ngayon, no? At papakita natin sa inyo mga kababayan. Siyempre, bago man ang lahat, ay atin pong pasalamatan muna yung mga kaibigan natin na tumulong po dito. Una-una kay Ate Rosalinda Hubero, kay Ate Melchora Natividad, kay Ate Len Castor, Ate Imelda Bayani, kay Ate Minda Lacso, kay Ate Evelyn Brethower, kay Ate Imelda Agawin. Ganoon din po kay Ate Ami, kay Ate Jinjin. At ito na nga yung update mga kabayan. At malapit na po ito. May mga naka-prepared na ako ng gamit. At yung pagkain na kakainin po naman namin sa turnover ay meron na tayong budget mula kay Ate Lynn Castor. At maraming salamat. Ganon. Siyempre, papakita natin sa inyo yung bahay po ni Tatay ay... Tay! Excited ka na sa imo nga balay? Excited na siya. At first time na mangyari sa buhay ni Tatay na magkaroon siya ng sariling bahay. Ngayon pa na siya ay 74 years old na. Tay, nag-agi ba sa imong paminsaron nga magkabalay ka? Oo, kay malipay mo nga na ipoy mukog balay. Pero sukad sa una sa imong paminsaron, Wala. wala gyud. Wala. Wala, kumbaga hindi, kumbaga sa 100 na pag-isip ni Tatay, hindi sumagi po sa kanya na magkaroon siya ng ganitong bahay. Masaya po ho, si Tatay ngayon mga kababayan. Ito na ngayon ang bahay po mga kababayan. Ipapakita ko lang slide lang po sa inyo mga kababayan, no. At ano? Ay grabe, mamayan ha. Ay, shoutout po sa inyong lahat po, ano? Talagang kita mo naman si Kuya Remo, no? Gwapo, no? Talaga, oh. Kasi gwapo ng bahay. Ito na po yung bahay ni Tatay Manuel. Ayan. Ito na po, mga kabayan. Oh, grabe, napakaganda. Dali, sindra ko. Ayan. Kinakita nyo na po, mga kababayan, yung bahay ni Tatay Manuel. At ongoing po ang pagpipintura. At pati yung dito sa likod. Kunting preparation na lang po mga kababayan. Ayan. Tingnan natin sa likod. Dito din po. Pipintura si Rami. At may bintana siya. Light blue. Tapos yung harap likod ay blue. Anong tawag ng pagka-blue niyan, Meg? Anong klaseng blue yan? Basta blue ah. At ito na nga po yung kanyang kusina. Yan. Ito yung kusina niya. May flooring na dito. Binilhan na po natin siya ng kanyang kalan. At ito yung lagay niya ng lutuan dito. Simento para hindi siya masunog. At yung kanyang lababo, dito yung lababo, tapos pingganan, di pa tapos yan, tatapusin pa yung mamaya. At mayroon pang isdang nakasabit dito, pag dito maluto, mabubulok yan. At si Miglowell, ayan, continue sa pag pintura. At ito nga po, itong ginawa natin dito, hindi natin nilagyan totally pintura lahat. No, parang ginawa natin, design po mga kababayan kung inyo makikita, no, para ho ay maganda naman, may design. At yung loob po mga kababayan, ito sasarado po yan dito ng kawayan sa loob, sa ilalim. At dito po sa loob, ganun din po mga kababayan, design din po ang ginawa natin dyan. Ayan. At dito medyo malaki dito, kung mapansin nyo po mga kababayan, mas malaki ito kaysa dito, no? Kasi dito mga kabayan, ito yung pinakasentro niya eh. Pag bumaba siya dito, pwede siya upo diyan habang nakaharap dito. Kumbaga pag may bisita siya, may maupuan, di na po namin kailangan bumili ng mesa kasi ito na po mismo yung mesa at ang upuan po mga kababayan, no? Okay po ba? Ano sa inyong palagay? Ito po mga kababayan, makakabuo ka dito. Nasabi ko na kahapon kung magkano po talaga yung magiging expenses mo kapag bumuo ka ng ganitong klaseng
bahay po mga kababayan, no? Native house na may halong bagong design. Bagong design kasi ano na ito mga kababayan, ang hardiplex na ang gamit po natin dito. Kaya ito po mga kababayan, no? Ang ati pong natanggap na tulong po dito ay 43,500. Ang ati pong expenses po dito mga kababayan, ito, mayroon na kaming expenses dito. 25 plus 42 plus 1,000 plus 4,500 plus 500 plus labor po nila mga kabayan. Ang laki po mga kabayan, no? Nasa 40,000 din po, no? 40,000. Bukod pa po yung yung pambili ng pagkain, ulam. Aabot kami ng 45 mga kababayan mahigit. No, lahat-lahat na po 'yan, no? Something susobra sa ng 45. Ganun pa man ay sulit mga kabayan kasi kumpleto na ito lahat bago tumira si tatay at napakaayos, itong pinakamaganda mga kabayan na napagawa nating bahay dito, no? Ito ay pang 1, 2, 3, 4, pang-5 po, no? Na bahay po dito mga kababayan na napagawa natin at ito ang pinaka the best, no? Light material siya pero napakaganda po. Kung inyong makikita mga kabayan, napakalinis. At masaya po tayo mga kabayan na unti-unti, no? Linisin muna namin 'to lahat, pati loob linisin muna namin bago namin ito over. Lahat ng mga nakikita nyo dito, kalat, ilabas muna namin 'yan. Yung plastado talaga lahat, no, bago pumasok si tatay dito. Yung malinis na. Bukas tatapusin pa yan dito. Ito lalagyan pa yan ng tawag nito, yung harang dyan dito. Tapos pinturahan pa yan. Pagka na-clear na po na ito, doon na po tayo schedule ng turnover dito kay Tatay Manuel. At meron naman po akong nakaride na pangkain namin. Sabi ko nga, maghanap kami ng kambing para magkatay na lang kami ng kambing po dito para ho ay kahit paano mayroong pagsasaluhan po mga kababayan. No, salamat din po kay Ate Lynn Castor, no. Pambili ng kambing, grabe talaga si Ate Lynn Castor. Salamat po at siyempre shoutout sa ating mga followers and subscribers na walang sawang nagmamahal sa ating ginagawang mission at kung wala po kayo mga kababayan ay hindi agad, no, mabibigyan pansin si Tatay Manuel. Salamat unang-una sa ating mga kaibigan, lalo na ito, no, si Ate Rosalinda Hubero. Ganun din po kay Ate Melchora Natividad, kay Ate Lynn Castor, kay Ate Imelda Bayani, kay Ate Minda Lacso, kay Ate Bilin Brithower, kay Imelda Agawen, kay Ate Ami, at kay Ate Jinjin. Yan, thank you very much. Hindi lang po ito mga kababayan yung ating pong mission. Kaya po ay minadali ito para ay tayo makalipat na po sa iba, no? Meron ba tayong mga bibisitahin na senior citizen? Tingnan natin kung magawa natin ng paraan na matulungan natin tulad po nito kay Tatay Manuel. Hanggang sa muli. Shoutout po kila Kuya Val Santos Matubang. At siyempre, mga kababayan, ito nilagay po yan ng ganyang design para ho yung hangin labas-pasok po sa bahay niya at hindi po mainit. Grabe, napakaganda ng bahay ni tatay. Parang ano ito, iba talaga. Tay, purting gwapuha si mong balay. Mayo kayo. Manikad akong balay, dako na ni kay gusto. Oh, ganitong balay tay. Malaki talaga yung expenses, tantanan ng gastos nato ay sobra na 40,000. Pero masaya kami kasi naakanay balay, imuha ng balay. Wala ka ng balay, imuha na, dili po di ibaligya. Di po di ibaligya na, kay imuha gina. Sayo talaga yan. Ayan. Baligya. Oo. Kaya malaking tulong yan kasi sa imong kaginabuhi, karon ka magkabalay. No?
Sa buong buhay ni tatay ngayon lang sa magkaroon ng bahay po mga kababayan. Imagine mo yan. Kung wala po itong ganitong mission natin, ay hindi po mabigyan ng pagkakataon mabigyan si tatay ng kanyang sariling bahay. Sulit ang ating experiences po dito mga kababayan. No? Malayo lang, malayo sa kabihasnan, pero nagawa namin ng paraan kung paano po namin matapos. Kaya nga sabi ko nga po, pagka walang budget ay hindi agad ito magagawa. No? Kung wala kang budget na hawak ay mahirap magawa mga kabayan. Kamusta ang uling mo? Asa ko na sa Domingo. Kwan. Habwa na. Ang uling po niya mga kabayan, sa linggo na daw niya ahunin yung uling. Mga pila ka sako to? Mga pila ka Hindi sako? lang ko Abot o usagatos? Hindi. Binda ko na 30. 30. O pila na imuha to? Kwan. 20. Pag 30 daw ka sako, 20 sa iya ha. Tersia man. Tersya. Pero ikaw ay may mga inutangan ka. May Na kay inutangan. Pambayad din mo uling. kabayad niyo sa kwan. Wa. Di man mahurot. Adi mahurot. Hindi man mahurot pumakawin. Ikaw meron sa kasing mga inutangan ang pambayad daw uling. Kaya ang pagbuo ng uling niya, umaabot po ng 5 months bago niya mabuo. 5 kabulan. Imagine, kung magkaroon siya ng 20 sacks, 150 lang yung binta niya, kuha dito sa kanya, magkano lang? Pilang ka rin, ang 20 kasako, pilang masapi ni mo na? 3,000. 3,000. 3,000 mga kabayan sa loob ng 5 months. Grabe naman yan. Yan po, yan lang po ang update natin mga kabayan. Abangan nyo po yung ating turnover po dito. At mga susunod na araw, i-clear ko muna itong bahay bago po ako mag-schedule ng turnover dito ho mga kabayan, no? Ito po, ito na yung mga kabayan. Ayan. Kaya siguro ugma kung maka-schedule siguro tapusin siguro ugma ni Dre. Tapos schedule na ako ng ng turnover naton. Kung kayanin, boss, anong boss man? Sabado? Sabado. O di, sa linggo. Turnover natin to, linggo. Pagka mahuman ugma. No? Pag matapos bukas mga kabayan Sabado, linggo, i-turnover ka agad natin. Pero ito magagamit dito mga kabayan, linisin na lahat, tanggalin lahat ito. Para yung malinis mo na lahat dito sa loob bago dalhin yung mga gamit niya dito. Kasi may mga gamit na akong binili sa kanya. Ang hindi ko nabili yung yung makakasama niya dito, gusto mag-asawa wala pa akong mabili. Kailangan isda, kanina ko pa napansin to, hindi ko naluto. Lutuin na lang siguro. Yan lang po ang update natin mga kabayan, no? At napakasimple ng bahay ni Tatay Manuel. Pero sulit. God bless sa inyong lahat po mga kababayan. Ito, di pa po.